Hirap na rin sumakay ang mga commuter dahil kaunti ang mga bumabiyahe. Naghahanap na rin sila ng mga alternatibong masasakyan gaya na lang ng bus at tren. Live mula sa MRT Taft Avenue Station, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, dumami na ba ang mga pasahero dyan? Julius, alam mo, dahil sa panibagong round na naman ng oil price hike, yung mga kapatid natin talagang naghahanap na ng mga alternatibong masasakyan dahil yung ibang mga jeep at mga commute or vehicles talagang tumigil na sa pamamasada, kaya't ang takbuhan ng mga kapatid nating commuters ngayon, mga bus dito sa EDSA Carousel, pati na rin itong MRT 3 station. Pero ang tanong, kakayanin ba ng EDSA Carousel pati na rin ng MRT na masustain yung posibilidad na dumami ulit yung mga mananakay ngayon? Dati-rati, kinakailangan pang makipagsiksikan ni Liza sa jeep para lamang pumasok sa trabaho sa Makati. Pero dahil may mga jeep nang mas piniling wag pumasada bunsod ng mahal na petrolyo, mas minabuti niya nang mag-EDSA busway. Mas nakakatipid din siya dahil ang 40 pesos niyang pamasahe sa FX at jeep, 15 pesos lang kung sasakay sa bus. Para sa akin po, mas convenient po siya. Kasi hindi siya gaanong mataas yung pamasahe nila sa carousel. Ngayon from Ayala, 15 pesos. Pag mag-jeep, maglalakad pa po ako doon sa crossing banda sa may Greenfield ang sakayan. So medyo hassle kung para pag Opo. So, para sa akin ito, malaking tulong. Si Mark naman, mas piniling igarahe na lang ang motorsiklo. Hindi na raw kasi praktikal magmotor papasok ng trabaho, lalo't doble na ang ginagastos niya sa pagpapakarga ng gasolina. May motor din naman ako kasi di ko ginagamit eh. Taas ng gasolina eh. Hanggang Ayala lang naman ako, 15 pesos lang. Pwede na yun, mas tipid. Matagal nga lang oras, pero okay lang. Isa itong Ortigas Station sa pinakamaraming mga commuters na sumasakay tuwing peak hours o kaya busy na mga oras. At dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas at pagsirit ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo, dumami rin daw yung mga kapatid natin na nagko-commute rito. Bukod kasi sa mabilis ang pagdating ng mga bus, marami rin yung mga stops o babaan, kaya tipid na sa oras, tipid pa sa pamasahe. Sa datos ng DOTR, mula 155,000 ay umakyat na hanggang 180,000 ang daily average ng mga gumagamit ng bus carousel simula Marso ngayong taon. Naitala rin daw nila ang pinakamataas na ridership average na pumalo sa 188,000. Yun nga lang, bumaba ang bilang ng fleet o mga bus sa carousel dahil kinailangang magtipid ng mga bus operator. Mula sa dating 350, nasa 180 na lang ang bilang ng mga operational buses simula noong Holy Week. It's more of they're managing their cost. So tinitingnan nila how to maximize yung operational nila, cost nila in the sense na So naiintindihan din namin. Isa ring takbuhan ng mga commuter ngayon ang MRT 3. Ayon sa pamunuan ng MRT 3 mula March 16, pumalo sa 426 hanggang 447,000 ang ridership ng MRT. Pinakamataas na average ay noong March 23 hanggang 29 na umabot sa 447,274. Yun nga lang, hindi raw nila madadagdagan ang bilang ng train sets dahil limitado lamang ang kapasidad ng mga riles sa ngayon. Ang ginagawa lang namin ngayon is nagdadagdag kami ng 4-car train sets na sinasabi natin. Usually 3-car yan Ngayon, kapag peak hours, mga skip trains namin, nagdadagdag tayo. Nasa 17 hanggang 19 na train sets ang operational sa MRT ngayon at wala silang nakikitang aberya sa kabila ng pagdami ng mga pasahero. Julius, nauna na nga rin sinabi ni Secretary Lopez na tuloy-tuloy daw yung pagpapatupad nung 50% discount para yan sa lahat ng mga pasahero ng MRT 3 pati na rin ng LRT 2. Kaya wala daw dapat ikabahala yung mga kapatid natin na commuters. At sa ngayon, wala rin naiuulat na aberya sa lahat ng lines ng MRT 3 ngayon mula kaninang umaga. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar ng mga tren dito. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.